Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about 7 essential Trinity, divinity, and humanity of Christ. And our scripture is all about Philippians chapter 2, verse 6 to 7. NIV version. Who, being in very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So, ASND version naman po is, kahit na siya ay nasa kalagayan ng Diyos, hindi niya itinuring na kailangang pakahawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang lahat ng ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? Ito ay nagmula sa Philippians chapter 2, verse 6 to 7. Ang verse na ito ay mula sa Pilipos ay naglalarawan ng pagpapakumbaba ni Jesus na bagamat siya ay Diyos. Pinili niyang maging tao. Ipinakita ni Jesus ang tunay na sakripisyo sa pamamagitan ng pagtanggap sa anyo ng isang alipin at pamumuhay bilang tao upang tuparin ang kalooban ng Ama. Ang kanyang gawain ito ay huwaran ng tunay na pag-ibig at kababaang loob. So, dadakaw naman po tayo sa ating teaching. So, our first teaching is all about Jesus is fully God and fully man. So, si Jesus ay ganap na Diyos at ganap na tao. So, ang explanation nito, ang kanyang pagka-Diyos ay hindi nawala nang siya'y magkatawang tao. Bagamat or bagkus, pinili niyang isantabi ang kanyang karapatan bilang Diyos upang maranasan ang buhay ng isang tao sa ganitong paraan na ipakita niya ang tunay na kahulugan ng sakripisyo at pagpapakumbaba. Pangalawa, second teaching naman po natin is Jesus is the perfect mediator. So, si Jesus ay isang perpektong tagapagitan sa Diyos at tao dahil siya mismo ay nagtaglay ng parehong kalikasan bilang Diyos. Naunawaan niya na ang kabanalan at hustisya ng Diyos. At bilang tao naman, naunawaan niya ang ating mga kahinaan at pangangailangan. So, sa kanyang kamatayan is muling pagkabuhay at pinagdikit niya ang pagitan ng Diyos at tao. So, last application is Jesus submits to the Father. So, si Jesus ay nagpahayag ng perpektong pagsunod sa Ama. So, bagamat siya ay pantay sa Diyos, mas pinili niyang sundin ang kalooban ng Aba hanggang kamatayan sa krus. So, ang kanyang pagsunod ay nagpapakita ng kanyang kababaang loob at pagmamahal sa Ama na dapat tularan ng bawat mananampalataya. So, dadako naman po tayo sa ating application. First application is believe in subsidiary atonement. So, manampalataya tayo sa kamatayan ni Kristo bilang kahalili natin. So, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, inako niya ang ating mga kasalanan upang tayo ay mapatawad at magkaroon ng bagong buhay. So, ang pananampalataya sa kanyang ginawa ay nagdudulot ng ating kaligtasan. So, next is worship Christ for His amazing love. So, purihin at sambahin natin si Kristo dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na ipinakita sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay para sa atin. So, ang kanyang sakripisyo kasi ay nagpakita ng kanyang walang hanggang pagmamahal at nakarapat dapat nating sambahin at ipagpasalamat sa araw-araw. So, lastly, imitate the humanity of Christ. So, tularan natin ang kababaang loob at pagsunod ni Kristo sa ating araw-araw na buhay. Maging mapagpakumbaba tayo at maglingkod sa iba gaya ng kanyang ginawa. Kasi sa ganitong paraan is ipapakita natin ang tunay na diwa ng pagiging Kristiyano. So, next naman po, dadako na tayo sa ating last part, which is discussion. So, our discussion is all about what is the importance of God becoming human.
So, para sa akin, ang kahalagahan ng Diyos na maging tao ay napakalaki. Sobrang laki sa ating pananampalataya at buhay Kristiyanos. Kasi, una, pinapakita nito ang tunay na sakripisyo at pagmamahal ng Diyos para sa atin. So, sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, naranasan ni Jesus ang lahat ng ating karanasan bilang tao. So, kabilang na yung sakit at tukso, pero hindi siya nagkasala. So, dahil dito is naunawaan niya ang ating pinagdaraanan at kaya niya tayong tulungan sa oras ng ating pangailangan. So, pangalawa naman is yung pagiging tao ni Jesus or ni Christ, siya ay naging perpektong pamagitan sa pagitan ng Diyos at tao. So, yung kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ay nagbibigay daan upang tayo ay magkaroon ng pagkakataong makipagsundo sa Diyos. So, yung kanyang pagiging tao kasi ay nagpapatunay na ang Diyos ay malapit sa atin at nais niyang magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Siyempre, last is yung pagkakatawang tao ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng halimbawa ng tunay na pamumuhay na dapat nating tularan. So, sa kanyang kababaang loob at pagsunod sa Ama at pagmamahal sa kapwa ay nagiging gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kumbaga, nagiging supplement natin siya. Kumbaga, hindi tayo mabubuhay ng hindi natin ginagamit or hindi natin naririnig yung gabay sa isang buong linggo. Kumbaga, supplement natin siya sa buong linggo. And sa pamamagitan kasi ng pagtulad sa Kanya is nagiging tunay tayong alagad ni Kristo na handang maglingkod at magmahal ng tapat. So, yung lahat ng ito ay nagiging possible or posible dahil sa Kanyang pagiging tao at Diyos.